Hi Kasibuana, dahil nga bagong update yung ating eCebuana app, marami pang nalilito sa mga bagong features nito. Kaya sa video na to, i-walk through kita kung paano nga ba gagamitin ang Cebuana app, paano mag-send ng money, at marami pang iba. Umpisahan na po natin. Request ito ng isa sa mga viewers natin na si Sir Kois Jack. Sir, sana mapanood nyo po itong video na to. So, umpisahan na po natin. Buksan po natin yung eCebuana app. Tapos, ang lalabas po dito ay ganito. Ganito yung itsura niya. So, may dalawang option, either login or create an account. So, dahil nakapag-create na ako ng account, magla-login na ako. So, pipindutin ko lang yung login. Tapos, i-input ko yung mobile number. Ang ating pong area code dito sa Pilipinas ay +63. So, ilalagay natin yung remaining na 10 numbers ko. So, 9 yung umumpisa niyan. Tapos, kapag nalagay na natin yung number, click na natin tong next. Tapos, hintayin lang natin siya na mag-load. At this point, pwede na nating ilagay ang ating 6-digit PIN. Ilalagay ko na po. Ayan. Kapag nalagay na natin ang ating PIN, yan na, ito na yung pinaka makikita natin inside the app. As you can see, bago na to, hindi na to kagaya nung lumang version. So, dito sa unang part, dito may mga confusion dito sa my wallet. So, sa wallet balance natin, walang balance. Pero dito sa my savings, meron akong 15 pesos. So, tandaan natin na iba yung wallet balance sa savings balance. Ang wallet balance po, usually dito na pupunta yung mga na-earn nating points. Halimbawa, nagsangla tayo o kaya nagpadala tayo ng pera, na-accumulate yung points na yon at dito siya napupunta sa wallet balance. Pero kung meron kang micro savings, dito siya mapupunta sa my savings. Ayun. So, ang kagandahan dito is that meron din tayong option na mag-cash in. So, pipindutin lang natin itong cash in. Tapos, may two options, either cash in from my savings or bank transfer via InstaPay. So, open natin to, cash in from my savings. So, ganun lang siya. Ilalagay lang natin, for example, yung amount, let's say 10 pesos. Grabe, sobrang konti lang yung pera ko dito. Tapos yung remarks, optional lang to. Since optional lang siya, hindi ko na siya kailangan lagyan. So, ini-next ko na siya. Tapos, verify mo lang yung details kung tama ba. Transfer from, galing siya sa my savings. Ita-transfer natin siya sa my wallet. Tapos, remarks niya is NA. Ibig sabihin, kapag may ganito kayong ginawa, ang mangyayari nito is yung savings nyo mapupunta sa wallet nyo. Okay? Tapos 10 pesos yon. Pipindutin lang natin tong all good, tapos matatransfer na siya. Pero since ayokong gawin yon, magbaback lang ako. Kasi walkthrough lang naman to, no? So, back tayo. Dito tayo sa bank transfer via InstaPay. So, ganito. Ganito naman yung steps. How to cash in from other bank via InstaPay. So, magla-login lang tayo, tap transfer, send money, choose Cebuana Luwilier Bank, enter your wallet, account number, confirm and submit. So, gagawin pa ba natin to or sa next video na lang? I think sa next video na lang kung gusto ninyo. Tapos, dito naman sa second part is yung receive money na icon. So, sa pagtanggap ng pera, ito yung manggagaling sa ibang tao or ibang bangko, tapos papunta sa either wallet mo or savings balance. So, pwede mong i-share yung QR code mo. So, pwede kang mag-generate ng QR code. So, i-edit mo lang yung name or amount. Tapos, pwede mo na siyang i-share o kaya naman i-download. Pag pinindot natin tong edit name or amount, pwede mo siyang lagyan ng nickname. Hindi kailangan ilagay yung true name mo. Tapos, yung amount option na lang syempre. Tapos, save.
Okay? Tapos, kapag isi-share mo na siya, yan, click mo lang yung share. Kung gusto mong i-download tong QR code na to, pwede mo rin i-download para anytime na magtatanggap ka ng money sa ibang tao, then isi-send mo lang tong QR code na to. So, hindi mo na kailangan ilagay yung full name mo and number mo kasi via QR code na siya. Isa to sa mga updates, by the way, ng Cebuana kasi sa old version, walang ganito. Pati yung InstaPay kanina, wala rin ganon. So, yun. So, claim remittance from, pwede ka rin mag-claim pala ng remittance dito, oh. Isa na rin to sa mga bago. Halimbawa, may nagpadala sa'yo ng pera. Pwede mo nang ma-claim through Cebuana Luwilier, Cebuana Luwilier Quick ZUS, pwede rin sa Bank Albilad. Oh, anong bangko kaya ito? So, ganun lang. Either my wallet, my savings, tapos fill outan mo lang yung necessary details like the amount, the control number, yung purpose of transaction, tapos yung relationship mo sa sender. Claim remittance from. Galing. O, dito naman sa receive amount. O, di ba? Ang galing. Ilalagay mo lang dito yung amount na pinadala sa'yo, tapos yung control number. Usually, ganun kasi, di ba? Tapos ni-next mo lang. Since wala namang nagpadala sa akin, hindi ko to mapoproceed. Pero susundan mo lang yung instruction at sobrang dali lang naman. So, super easy, like user-friendly to. So again, isa sa mga updates is pwede na tayong tumanggap ng padala sa atin. At yung money na yon ay syempre mapupunta siya sa ating wallet balance. Nung galing. Tapos kung gusto mo siyang i-transfer sa savings balance mo, pwede rin, di ba? Yun. So, itong Quick Z naman, ganyan din siya. So, parang kagaya lang din siya ng Bank Albilad. O, di ba? Ayan. So, dito na tayo sa third part. Ito yung madalas kong gamitin na option dito kasi nagpapadala ako sa probinsya. So, first option tayo is send money to my savings. So, let's say ito yung pipindutin natin. So, halimbawa nga, may natanggap kang pera tapos napunta siya sa my wallet. Pwede mo siyang i-transfer papunta sa my savings. So, since wala akong balance dito, hindi ko yun mape-perform. Pero, maglalagay ka lang ng amount, tapos next mo lang, tapos sundan mo yung mga prompts and that's it. Pwede ka rin palang mag-send ng money to other wallets. So, let's say, meron kang balance sa wallet mo o kaya naman sa micro savings balance mo, tapos gusto mong mag-send sa iba, pwede yon. Halimbawa, may kapwa ka Cebuana Luwilier user or micro savings user, tapos gusto mo mag-transfer ng money sa wallet nila, then pwede yon. Ilalagay mo lang yung account number nila, yung account name, which is optional pa nga, yung amount, tapos next mo lang. Okay? Ganon din sa my savings. Pwede kayo mag-transfer ng money doon. Next naman is send money to other savings. Pindutin naman natin siya. Tingnan natin kung anong meron dito. So, kapag ganito naman, ilalagay mo siya sa savings account ng ibang Cebuana user, micro savings user. Let's say, mapagaling man yan sa my wallet mo or my savings. Either way, kung saan ang may laman, pwede mong i-transfer yan sa kapwa mo Cebuana Luwilier user or micro savings user. Lagay mo lang yung savings account number nila, yung amount, tas next mo lang. Ganon. Tapos dito naman sa cash pickup at Cebuana Luwilier branch, ito yung lagi kong ginagawa sa parents ko kapag nagpapadala ko sa kanila sa probinsya. Pini-pick up lang nila sa Cebuana branch. So ilalagay ko yung first name ni mama, last name ni mama, yung amount na padala ko. Next ko lang. Kapag ni-next natin to, makikita natin yung confirmation, kung tama ba yung mga nilagay nating amount, tapos kung magkano yung bayad. Tapos pwede mo na siyang i-next, i-proceed, tapos makita mo na yung control number, tapos send mo na lang yun sa parents mo, ganon. Tapos dito naman sa send money to other banks, ang mangyayari dito is kung magpapadala ka ng pera sa ibang bangko. So, again, you can scan your QR code o kaya naman, pwede mo lang piliin yung mga bangko dito. Ako kasi usually yung pinapadalahan ko is yung GCash account ko o kaya yung Maya account ko. Pero kung hindi naman, kung sa ibang bangko, let's say, wala dito yung bangko na yon, pwede nating i-search, no? Let's say, Asia United Bank. Tingnan nga natin kung di ba, AUB. Tapos pipiliin mo lang yan. Tapos send ka ng, lagay mo lang yung account number, account name, amount, tapos via InstaPay yan. So, may bayad siya na 15 pesos.
Pwedeng gamitan yung laman ng wallet mo o kaya ng savings mo. Okay po? Alright. So, back lang tayo. Ayan, tapos na tayo sa send money option. Dito naman tayo sa buy load. Yes, pwede na rin magbili ng load dito. So, pwedeng telco, pwede rin non-telco. So, available siya sa 4 na network. Sa Smart, dito, Globe, tsaka sa Sun. So, since Smart user ko, yan. Pwede mong i-note na buy load for myself para automatic malalagay yung number mo. O kaya naman pwede mong i-search sa contacts mo. Okay? Tapos yon, pwede mong gamitin yung my wallet balance mo, pati na rin yung my savings balance mo, either way. Tapos in-next mo lang yan. Let's say, ni-next natin. May mabibili pa ba tayo sa 15 pesos ngayon? Oo, meron, 15 pesos. Piliin lang natin. Ayan, ang dami rin. May mga may mga unlimited din, 'di ba? May mga TNT AllNet 20. O, 'di ba? Let's say piliin natin yung FB 15 kasi mahilig tayo mag-Facebook. So, ni-next natin 'yan. Tapos confirm mo lang 'yan, all good. Tapos 'yun, maluloadan ka na, 'di ba? Sandali lang tapos free pa siya, girl. Ang ganda. Ay, naku, bagong discovery to. Kasi sa GCash ang mahal. Pati sa Maya may patong din. So, dito free lang. O, 'di ba bongga? O, dito ka na magpa-load next time. Ayun. Pwede rin naman siya sa non-telco, right? So, walang lumalabas na available merchant. Pero, yan. Pwede rin siya sa non-telco. Tapos, pwede rin magbayad ng bills dito. Tingnan nyo naman. Tingnan natin kung ano-ano yung mga available na bills. Oh, tingnan mo, ang dami pala eh. Airline, banks, cable and internet, collection service, cooperative credit cards, donation, e-commerce, education, electric utility, electronic cash, foundation, fund transfer, government, insurance, loans, memorial plans, payment gateway, real estate, telecoms, transport, water utility. Ay, nandito na lahat. Oh, let's say ako, government. Oh, tingnan natin. SSS. Tingnan natin. Oh, hindi pwede SSS dito. So, let's say PhilHealth. No result din. So, selected na ano lang pala yung pwede. What if pag-ibig? May pag-ibig ba? Wala rin. So, piliin nyo na lang yung available na tawag dito, na government institution. Pero yan, ang ganda, meron. Let's say cable. Meron ba ditong Sky Cable kasi kami. So, tingnan natin. Meron. Pero Skyline siya. Pero, I think iba to. Ayun. Ang ganda. Bago ring update to, no? Ang galing. That's it. Yun lang. Ganun lang ka, Pwede nyo gamitin tong icon na eyes na pwede nyo i-close open. Kung gusto nyo hindi nakikita yung balance nyo, pwede nyo i-close yung eyes niya. Kung gusto nyo nakikita, pwede nyo namang i-open. O, diba? Ang galing. Tapos, ayan, etong mga nakikita natin dito na mga apply now, mga ganyan, teacher's loan, o mga bago nila to, pwede pala kung teacher ka, pwede ka mag-loan sa kanila, diba? Ang galing. Mga ads lang yan, Ang galing, diba? May ads sila sa loob ng kanilang profile. Tapos dito naman, etong parang bell icon, dyan mo makikita, I believe, yung mga history, ganyan. Pwede rin dito sa baba, makikita nyo yung mga transaction history ko. No transactions pa, diba? Tapos, pwede ako mag-generate ng QR code dito kung gusto natin ng madalian, diba? Kasi kanina dun sa isa, pwede din. Dito, pwede rin. Tapos, ito yung profile ko. Pwede ako maglagay ng picture dito. Diba? Ang ganda. Verified account siya. Pwede ka rin mag-contact dito sa kanila. Ang galing. Contact us. Mag-fill out ka lang ng form, inquiry form. Ang galing. Kung gusto nyo, gawan ko ng separate video to, I'll be happy to do that. Comment lang kayo. Ayun, pwede ka rin mag-log out kung gusto mo mag-log out. May security terms, tips din sila. Terms and condition. Kung gusto mong palitan yung PIN mo, pwede rin dito. Diba? Dati kasi pupunta ka pa sa branch para palitan yung PIN mo. So, iba na ngayon. Diba? Ang ganda, ang galing. So, I think mas okay to in comparison dun sa luma. Mas maraming nabago ngayon, maraming
updates na nangyari. Kaso parang hindi pwede magsangla dito. Dati dun sa isa, I think pwede magsangla doon. Although hindi ko na-try. Tapos pwede ka rin palang magkaroon ng virtual na Visa card. Save view natin. Uy, ang galing! Oh, virtual card. Pwede mo siyang i-lock. I-lock natin. Tapos lalagay lang pala natin yung pin natin pag ilalock natin siya. Ang galing. Oh, 'di ba? Naka-lock kahit walang laman. Oh, 'di ba? Naka-lock yung card ko. Your card temporary lock. Tapos pwede ring i-block kung gusto mo i-block. Ay, ang galing! Oh, dati wala yan. So, bago rin yan. So, yun po. Yun po yung update ng Cebuana. I believe so far so good. Nagkaroon ng glitch ng mga una. Nagkaroon ng confusion and all that. But I think this one is much better than the other one. User-friendly din siya. Pero mas user-friendly, I think, yung dati. Pero ito, goods na goods pa rin. So, good job to Cebuana.